Ano? Dinonate mo lahat yung 5 milyong nakuha natin sa demolisyon. Ni isang kasing, wala kang itinira para sa akin. Tama. Dinonate ko lahat yung 5 milyon. Anong sabi mo? Napag-usapan na namin ng nanay mo. I donate lahat ng pera sa whole project. Para makagawa naman tayo ng bagay na makabuluhan. Tiningnan ko siya. Bigla akong natawa. Noong nakaraang buwan, sinabi ko sa kanya na gusto kong bumili ng bahay sa Beijing. Kulang ako ng 2 milyon para sa down payment. Ano nga ulit yung sinabi niya? Ang bata-bata mo pa. Hindi ka ba pwedeng magrenta na lang? Sige. Pera nyo naman yan. Kung ganun, bahala na rin kayo sa pagtanda nyo. Anong ibig mong sabihin? Simula sa araw na ito, wala na tayong ugnayan. Xiaoyu, sabi ng papa mo, itatakwil mo na raw ang pamilya mo. Paano mo nagagawa yan? Alam mo ba kung gaano kahirap para sa mga magulang mo na palakihin ka? Sabi ng papa mo, nagagalit ka raw dahil idinonate nila ang perang nakuha sa demolisyon. Sobra ka naman. Tita, may sasabihin po ako sa inyo. 8 taon na po akong nagtatrabaho sa Beijing. Ang sahod ko po ay 25,000 kada buwan. Oo, alam kong maganda ang trabaho mo. Nakaipon po ako ng 500,000. Aba, magaling yan. Ang down payment sa bahay sa Beijing, kailangan ng hindi bababa sa 2 milyon. Kulang pa po ako ng 1.25 milyon. Noong nakaraang buwan, kinausap ko si Papa na gusto kong bumili ng bahay. Alam niyo po ba kung anong sinabi niya? Sabi niya, ang bata-bata mo pa, bakit ka bibili ng bahay? Hindi ka ba pwedeng magrenta na lang? Tapos, pagkatapos noon, idinonate niya lahat yung 5 milyon. Tita, 6,000 po ang renta ko kada buwan. Sa 8 taon, halos 600,000 na ang nagastos ko sa upa pa lang. Ang laking halaga na po nun. Hindi naman po sa tinututulan ko ang paggawa nila ng mabuti. Pero kahit 1.25 milyon, ayaw nilang ibigay. Tapos, nag-donate sila ng 5 milyon. Intindihin mo naman ang papa mo. Hindi rin madali para sa kanya. Naiintindihan ko. Kaya gusto ko, intindihin niya rin ako. Anong ibig mong sabihin? 32 taong gulang na ako, wala pa ring bahay. Yung girlfriend ko ng 3 taon, nakipaghiwalay sa akin dahil dito. Gusto nilang maging bayani, wala akong pakialam doon. Pero pagdating sa pagtanda nila, wag na nila akong asahan. Xiaoyu, hindi ka pwedeng ganyan. Xiaoyu, kinausap na ako ng papa mo. Bakit ka ganyan magsalita sa papa mo? Ama mo siya. E noong siya naman dapat ang maging ama sa akin. Inisip niya ba ako? Ano bang pinagsasabi mo? May problema ka bang pinagdadaanan? Ma, natatandaan mo pa ba noong bata ako? Dati, mahirap lang tayo at sa isang maliit na bahay lang nakatira. Sobrang lamig kapag taglamig. Oo nga, kaya nga umasa tayo sa demolisyon, di ba? Sabi ninyo kapag natuloy na ang demolisyon, giginhawa na ang buhay. Kapag natuloy na ang demolisyon, ibibili ninyo ako ng bahay. Para makapag-asawa na ako. Ngayon, natuloy na nga. Pero idinonate ninyo. Xiaoyu, kailangan mong umintindi. Nakakaintindi ako, kaya sana maintindihan nyo rin ako. Ano ba talaga ang punto mo? Simula ngayon, hindi na ako magpapadala ng pera sa inyo. Hindi na ako uuwi tuwing bagong taon. At hindi ko kayo aalagaan sa pagtanda ninyo. Ito ang desisyon ko. Gusto mo ba kaming patayin sa sama ng loob? Hindi, gusto ko lang mabuhay bilang isang normal na tao. Tumunog na naman ang cellphone. Si Papa pala, hindi ko sinagot. Nag-text siya, sabi niya, tumigas na raw ang mga pakpak ko. Hindi ko na sila kailangan. Sumagot ako. Nung nag-donate kayo ng pera, inisip niyo man lang ba ako? Nakaupo ako sa inuupahan kong apartment. Nakatingin sa screen ng phone ko. 32 taong gulang, may ipon na 500,000. Walang bahay, walang kotse. Nakipaghiwalay sa akin ang girlfriend ko. Ipinamigay ng mga magulang ko ang 5 milyon. Sabi nila makasarili daw ako. Bigla, natawa na lang ako. Nakakatawa na halos maiyak na ako. Pero hindi ako umiyak, binuksan ko ang phone ko. Nag-search ng popahan sa Kyoto. Simula bukas, lilipat na ako ng bahay. Lilipat sa mas murang lugar, para makatipid ng 2,000 piso kada buwan. Ang 1,500,000, ako na ang bahala. Hindi ako aasa sa kanila. Noong araw ng paglipat ko, dumating ang tatay ko. Nakatayo siya sa baba, pinapanood ang truck ng lipat bahay. Talagang lilipat ka na. Saan ka lilipat? Wala na kayong pakialam doon. Xiaoyu,
Kapag ginawa mo to, paano kami haharap sa mga kamag-anak natin? Kayo ang haharap sa mga kamag-anak. Paano naman ako? Anong problema sa'yo? Noong nakipaghiwalay sa'kin ang girlfriend ko, tinanong niya kung may bahay ba ang mga magulang ko. Sabi ko, wala. Nagtanong siya kung bakit. Anong dapat kong isagot? Na may 5 milyon ang mga magulang ko pero dinonate nila. Pera namin yun. Karapatan naming gastusin kung paano namin gusto. Tama, kaya ang pera ko. Gagastusin ko rin kung paano ko gusto. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na kayo bibigyan ng panggastos simula ngayon. Xiao Yu, hindi sa ayaw kong magbigay. Kasi hindi nyo naman kailangan. May pension naman kayo, 8,000 kada buwan. Mas malaki pa sa upa ko sa bahay. Saka, di ba may 1 milyong ipon pa kayo? Paano mo nalaman? Nung umuwi ako, nasabi sa akin ni mama nang hindi sinasadya. Nag-donate ng 5 milyon. Tapos may 1 milyong tinatago. Pera ko yan para sa pagtanda ko. E paano naman yung pambili ko ng bahay? Pa, hindi ko naman kayo pinagbabawalang gumawa ng mabuti. Pero kung gagawa kayo ng mabuti, bakit kailangan gamitin yung pera ko para pambili ng bahay? Hindi mo yun pera. Oo nga, hindi sa akin. Kaya ang pag-aalaga sa inyo pagtanda nyo, hindi ko na rin problema. Sumakay na ako sa moving truck. Nakatayo ang tatay ko sa baba, pinapanood ang pag-alis ng truck. Hindi ako lumingon. Maya-maya habang umaandar ang truck, tumawag ang tita ko. Xiao Yu, tumawag sa akin ang tatay mo. Sabi niya lumipat ka na raw, ni hindi mo man lang daw sinabi sa kanila ang bago mong address. Hindi ba masyadong masakit yang ginawa mo? Tita, may itatanong ako sa inyo. Sige, sabihin mo. Kung talagang kailangan ni na mama at papa ng pera, bakit hindi nila gamitin yung 1 milyon? Anong sabi mo? Mayroon pa silang 1 milyong ipon. Pero ayaw nilang ilabas para ipambili ko ng bahay. Ha? Nag-donate sila ng 5 milyon. Nagtatago ng 1 milyon. Tapos sasabihin nilang ako ang makasarili. Sa tingin niyo po, makatarungan ba yon? Hindi sa wala akong utang na loob. Sobra lang akong nasaktan. Pero hindi rin naman madali para sa mga magulang mo. Alam ko po, pero hindi rin madali para sa akin. Tita, 8 taon na akong nakikipagsapalaran sa Beijing. Nakaipon ako ng 500,000. Wala man lang akong girlfriend. E paano ang mga magulang mo? May pension naman sila, may 1 milyong ipon, at may sariling bahay pa. Hindi sila magugutom. Pero, alam ko na ang sasabihin mo. Pero may sarili rin akong buhay. Ang bago kong inuupahan ay 1 kwarto lang sa labas ng 5th Ring Road. 4,000 kada buwan. Mas mura ng 2,000 kumpara sa dati. Maliit at luma na ang apartment. Pero at least, sa akin to. Nakatayo ako sa balkonahe. Pinagmamasdan ang matataas na gusali sa malayo. Ilan kaya sa mga nasa gusaling yun ang katulad ko? Na walang tulong galing sa mga magulang. Mag-isang lumalaban sa syudad. Bigla kong naalala ang sinabi ni tatay. Bata ka pa naman. Hindi ba pwedeng umupa ka na lang muna? Makalipas ang 1 linggo, dumating si nanay. Kasama ang tita ko, Xiao Yu. Sa ganito ka lang na lugar nakatira. Ang liit-liit na, ang luma-luma pa. Hindi na to mukhang tirahan ng tao. 4,000 kada buwan. Mas mura ng 2,000 sa dati mong tinitirhan. Dahil lang ba nagre-rebelde ka sa amin? Kaya mo tinitiis tumira sa ganitong lugar? Hindi ako nagre-rebelde, para makatipid. Makatipid para saan? Pambili ng bahay. Xiao Yu. Ang nanay mo, pumunta rito para kausapin ka ng maayos. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Dinonate ng nanay at tatay mo yung pera. Hindi nga sila nagpaalam sa'yo. Pero ang gusto lang naman nila ay gumawa ng mabuti. Kung gagawa sila ng mabuti, bakit hindi man lang nila ako kinausap? 5 milyon ay hindi maliit na halaga. Pera yan ng mga magulang mo. Oo, pera nila yon. Kaya wala akong karapatang magtanong. Kung ganoon, bakit gusto mong putulin ang ugnayan ninyo? Dahil wala silang karapatang obligahin akong alagaan sila sa pagtanda nila. Xiao Yu, paano mo nasasabi yan? Bakit hindi? Ang pera ay sa kanila, pero ang pag-aalaga, sa akin. Hindi yan patas. Anak ka nila. Oh, ano ngayon?
Porket anak nila ako, dapat na ba akong mag-guilt trip? Ikaw, ma, may itatanong ako sa iyo. Kung mayroon akong 5 milyon ngayon, at hindi ko ibibigay sa inyo kundi i-donate ko lahat, ano ang iisipin ninyo? Tatawagin niyo akong masamang anak, di ba? Iba naman yun. Paanong naging iba? Pwede kayong mag-donate ng 5 milyon nang hindi ako binibigyan. Pero ako, hindi pwedeng mag-donate ng 5 milyon nang hindi kayo binibigyan. Kami ang mga magulang mo. Oo, mga magulang ko kayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede nyo nang balewalain ang nararamdaman ko. Saan namin binalewala ang nararamdaman mo? Ma, 32 anyos na ako. Alam nyo ba kung ano ang pakiramdam ng isang 32 anyos sa Beijing? Na walang sariling bahay. Noong nakaraang buwan, may kadate ako. Noong nalaman ng babae na wala akong bahay, umalis siya nang hindi man lang tinapos ang pagkain. Ano bang mali sa ginawa ko? E di materyalosa lang talaga siya. Hindi siya materyalosa. Ang totoo, talagang wala akong bahay. Pero may trabaho ka naman, may kita ka. Ano lang ba ang sahod na 25,000 kada buwan sa Beijing? Upa sa bahay, 6,000. Pagkain, 5,000. Pakikisama at ibang gastusin, 3,000. Swerte na kung makapag-ipon ako ng 10,000 kada buwan. Kahit na, hindi mo pa rin dapat. Sa isang taon, 120,000 lang. Kailangan kong mag-ipon ng 15 taon para makaipon ng 2 milyon. Pagkalipas ng 15 taon, 47 anyos na ako, makakapag-asawa pa kaya ako? Hay nako. Xiaoyu, hindi naman sinasadya ng mama at papa mo. Alam ko, pero gumawa na sila ng desisyon. Kailangan ko ring gumawa ng sarili kong desisyon. Anong desisyon mo? Hindi mag-aasawa, hindi mag-aalaga ng magulang, mamumuhay mag-isa. Xiaoyu, gusto mo ba kaming patayin sa sama ng loob? Hindi ko kayo gustong saktan. Kayo naman ang unang bumitaw. Paanong bumitaw kami sayo? Gusto ninyong gumawa ng kabutihan. Pero bakit kailangang gamitin ang pera ko para pambili ng bahay? Ma, hindi ako tutol sa paggawa ninyo ng mabuti. Pero nag-donate kayo ng 5 milyon. Tapos may natitira pang 1 milyon na ayaw nyong ilabas. Sinadya nyo yan. Pera namin yan para sa pagtanda namin. E paano naman ang bahay ko? Xiaoyu, mag-usap kayong mag-ina ng maayos. Mauuna na ako. Xiaoyu, talagang gagawin mo to? Hindi ka na mag-aasawa, hindi sigurado. Kung may babaeng handang makipagsapalaran kasama ko, magpapakasal ako. E paano ang mama at papa mo? Mayroon kayong pensayon, may ipon, may bahay. Hindi nyo ako kailangan. Pero ma, gumawa kayo ng desisyon, kaya dapat nyong harapin ang resulta. Ganoon din ako, galit ka sa amin. Hindi ako galit. Dismayado lang. Dismayado saan? Dismayado dahil hindi nyo ako kailanman itinuring na mahalaga. Noong bata pa ako, sabi nyo kapag nabenta ang ari-arian, ibibili nyo ako ng bahay. Ipinamigay nyo ang pera. Gusto lang naming gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Makabuluhang bagay. Hindi ba makabuluhang bagay na bilhan ng bahay ang anak ninyo? Ma, umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Xiaoyu, seryoso ako. Ayoko nang marinig ang mga panunumbat ninyo. Umalis siya, baka sa likod niya ang kalungkutan. Isinara ko ang pinto, naupo sa sahig. Napakatahimik ng kwarto. Tanging ingay lang ng mga sasakyan sa labas ang naririnig. Pinagmasdan ko ang walang lamang silid. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagod. Pero hindi ako nagsisisi. May mga bagay talaga na kailangang may isang maglakas loob na sabihin. Makalipas ang kalahating buwan, nabalitaan kong nagdaos ng isang recognition ceremony ang mga magulang ko sa probinsya. Tita ko ang nagbalita sa akin. Nag-donate ang mama at papa mo ng 5 milyon. Binigyan sila ng bayan ng award bilang modelong mapagkawang gawa. Wala ka man lang masasabi. Wala. Xiaoyu, gumagawa ng mabuti ang mga magulang mo. Bakit parang hindi ka man lang masaya? Tita, nag-donate ba sila para gumawa ng mabuti? O para makuha ang award na yan? Siguro pareho. Hey, yun na nga. Ang gusto nila ay yung award. Hindi ang totoong pagtulong sa kapwa. Paano mo nasasabi yan? Tita, kung talagang gusto nilang tumulong, bakit hindi na lang nila ginawang anonymous ang donasyon? Noong nag-donate sila, sinadya pa nilang ipaalam sa dyaryo ng bayan para kunan sila ng litrato. Hindi yan pagkakawang gawa, pagbili yan ng reputasyon. Xiaoyu, sobra na yang sinasabi mo tungkol sa mga magulang mo. Sobra, noong ginagawa ba nila yun, hindi nila naisip na sobra na? Ikaw, tita, may itatanong ako sa'yo. Sige,
Ano yon? Kung gusto talaga ng mga magulang ko na gumawa ng mabuti, bakit hindi niyo muna ako tulungan? Anak niyo ako. Nagpapakahirap ako sa syudad. Kailangan ko ng pera para makabili ng bahay. Pero hindi niyo ako tinutulungan. Tapos, mas pinipili niyo pang tulungan ang mga hindi natin kano-ano. Iyon ay dahil sa pagtulong sa akin, wala kayong makukuhang medalya, di ba? Hay nako. Xiaoyu, masyado ka namang radikal mag-isip. Hindi ako radikal, namulat lang ako sa katotohanan. Ang gusto niyo ay hindi ang pagtulong sa kapwa, kundi ang pagpapasikat. Binaba ko ang telepono. Tumunog na naman ang cellphone ko. Isang numerong hindi rehistrado. Hello, si Liu po ba ito? Oo, ako nga. Reporter po ako mula sa XX Daily. Wala akong oras. Binaba ko ang tawag. Sabi ko na nga ba, hindi lang pala dyaryo sa aming bayan ang tinawagan ng mga magulang ko. Pati na rin ang media sa syudad. Tumunog na naman ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, ang tatay ko na. Xiaoyu, may tumawag bang reporter sa'yo kanina? Oo, gusto ka nilang interviewin. Makipag-cooperate ka naman. Ayoko. Bakit? Dahil ayokong magsinungaling. Anong pagsisinungaling? Tatanungin nila ako, kung suportado ko ba ang pag-donate nyo ng pera. At ang isasagot ko, ayokong sabihing suportado ko kayo. Xiaoyu, Itay, kung gusto niyong maging mabuting tao, wala akong problema roon. Pero wag niyo akong idamay. Anong klaseng pananalita yan? Anak kita. Oo, anak niyo ako. Pero noong nag-donate kayo, inisip niyo man lang ba ako? Itay, kung gusto niyo talaga yang modelong mapagkawang gawa na award. Wala akong pakialam. Pero huwag kayong umasa na ipagmamalaki ko kayo. Kapag tumawag ulit sa akin ang mga reporter, sasabihin ko sa kanila ang totoo. Anong totoo? Na nag-donate kayo ng 5 milyon. Pero hindi ninyo mabigyan ng anak ninyo ng 1.5 milyon para makabili ng bahay. Iyan ang totoo. Xiaoyu, subukan mo. At bakit hindi? Hindi ko ba pwedeng sabihin ang ginawa ninyo? Binaba niya ang telepono. Binaba ko ang aking cellphone. At nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pagsapit ng hapon, tumawag na naman ang tita ko. Xiaoyu, tumawag sa akin ang tatay mo. Sabi niya, magsasalita ka raw ng masama laban sa kanila sa harap ng mga reporter. Hindi po paninira, katotohanan po. Talaga bang gagawin mo yan? Kapag ginawa mo yan, paano pahaharap sa mga tao ang mga magulang mo sa probinsya? Tita, noong iniisip nila kung paano sila haharap sa tao. Inisip ba nila kung paano naman ako haharap sa iba? Dito sa Beijing, kapag may pinapakilala sa akin, kapag nalaman nilang wala akong sariling bahay, agad silang umaalis. Paano naman po ako? Kahit na, hindi mo dapat. Hindi dapat ano po, hindi mo dapat sabihin ang totoo. Kung ganoon, dapat ko pa silang tulungang magsinungaling. Xiaoyu, mga magulang mo pa rin sila. Opo, mga magulang ko sila. Pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan kong suportahan lahat ng ginagawa nila. Pero, tita, wala po akong problema kung papanaganin niyo sila. Pero huwag ninyo pong asahan na kakampi rin ako sa kanila. Pagsapit ng gabi, tumawag ulit ang tatay ko. Xiaoyu, sinabi ko na sa mga reporter na nasa business trip ka. Kinansela na ang interview. Sa susunod, sa mga ganitong bagay, huwag ka nang makialam. Hindi naman sa gusto kong makialam. Kayo ang may gustong isali ako dito. Dad, kung gusto ninyong maging mabuting tao, hindi ko kayo pipigilan. Kayo. Pero huwag ninyong asahan na makikipagtulungan ako. Hindi mo man lang ba iisipin ang reputasyon natin? Reputasyon. Noong nabasted ako sa matchmaking sa Beijing, sino ang nag-alala para sa akin? Kayo ang gumawa ng desisyon, kaya dapat ninyong panagutan yan. Gusto ninyo ng magandang pangalan. Tapos gusto nyo pa siyang pumalakpak para sa inyo. Imposible. Binaba ko na ang telepono. Tumunog ulit ang cellphone ko. Hindi ko man lang tiningnan. Pinatay ko na lang agad. Tumayo ako sa balkonahe. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa malayo. Ang ganda ng gabi sa Beijing. Pero napakalamig din. Bigla kong naalala noong bata pa ako. Sabi ni Papa, kapag na-demolish na, ibibili niya ako ng bahay. Naniwala ako noon. 20 taon akong naniwala. Ngayon, hindi na. Makalipas ang 1 buwan, mayroong family gathering sa probinsya. Kaarawan ni Lolo. Tumawag si tita para pauwiin ako. Xiaoyu, ika-80 kaarawan ito ng lolo mo. Hindi magandang tingnan kung hindi ka uuwi. Alam ko. Uuwi ka ba? Oo, nandoon din ang papa at mama mo. Alam ko po, tita. Uuwi ako para sa kaarawan ni Lolo. Hindi para makita sila. Hay, batang to. Ikaw.
Ikaw talagang bata ka. Pagkababa ng telepono, nag-book ako ng ticket sa high-speed train. Noong Biyernes ng gabi, sumakay na ako agad ng high-speed train pauwi sa probinsya. Xiaoyu, nakauwi ka na. Opo, Lolo, narinig ko, nag-away daw kayo ng mga magulang mo. Opo. Bakit po? Umupo ako sa tabi niya. Ikinwento ko ang buong nangyari. Pagkatapos makinig ni Lolo, pamantong hininga siya. Yang tatay mo kasi, masyadong iniisip ang sasabihin ng iba. Alam ko po. Ganyan na yan mula pa noong bata siya. Laging gustong patunayan na mas magaling siya sa iba. Kaya siya nag-donate ng pera. Oo. Gusto niyang tingalin siya ng ibang tao. E paano naman po ako? Xiaoyu, mali talaga ang ginawa ng mga magulang mo. Pero kailangan mo rin silang intindihin. Hindi rin madali para sa kanila. Naiintindihan ko po. Pero hindi rin po madali para sa akin. Lolo, 32 taong gulang na po ako. Walang bahay, walang kotse. Nakipaghiwalay pa sa akin ang girlfriend ko. Ang sabi ko lang naman, gusto kong makapag-ipon para sa sarili kong bahay. Mali po ba yun? Hindi mali. Kung ganoon, bakit po nila ako gini guilt trip? Hay, ganyan na talaga ang ugali ng tatay mo.